Hello, good day everyone, and welcome again to my vlog journal update session. So officially, this is the Maritime Aviator Vlog Journal Session 135, and this is this is Operator 60 speaking and making a journal, a journal entry on my blog. So for security reasons, I will be speaking in Tagalog, and just to keep it private. So anyway, I'm here to report on what is happening lately on my on what is happening on my workplace. So simulan ko na. So lately, since naka-dock na tong barko na to, honestly medyo underwhelming yung dry dock na sinasabi nila dito sa Odense, Denmark. Actually, I was expecting na yung dry dock is more like parang maraming technicians coming in and out, and stuff na galing sa shore side coming in and out as well. So I was expecting a very busy shipyard. Pero from what I am looking right now, it's parang medyo underwhelming siya and kinda disappointing in some extent, and malayo siya sa dry dock na na-experience ko nung nasa Singapore pa, nung naka-experience ako ng dry dock sa Singapore nung way back 2016. Honestly, yun nga, medyo disappointing. Also, one more thing na disappointing is hindi katulad nung sa Singapore shipyard na nung nag-dry dock, yung na-experience ko na nag-dry dock ang barko is yung shore leave is available as soon as nakapasok na yung barko sa shipyard. I mean, as long as tapos na yung working hours namin, pwede na kami pumunta at lumabas and mag-happy kung ano yung ginagawa namin sa na shore leave. Pero apparently dito, itong tinatawag nating dry dock, now gumaganon ako because ang tawag nila dry dock, pero in reality it's not a dry dock, it's a wet dock. So yeah, just to tell and additional information, ang dry dock, this is according to Google of course, ang dry dock is papasok yung isang barko sa isang terminal or facility, and then tatanggalin yung tubig, and then nakasit yung barko na walang tubig. So yun ang tinatawag na dry dock from the word itself, dry dock. Now wet dock, it could be katulad nung ito, itatabi lang yung barko and still nasa sabihin natin basapan na parang nag-a-atraka lang yung barko. And specifically yung nangyari ngayon, it's not a dry dock, it's a wet dock. And like I said, underwhelming siya kasi yun nga, yung shore leave is hindi ganun ka-open, and at the same time kukonti lang yung workers that will come in and come out, and walang technicians or mga staff na pumapasok para mag-repair o magkalikot ng kung ano sa barko. Instead, ang nangyayari, parang kami din yung nagpasok ng mga gamit, and yung mga crew din dito, sila din yung mga nagkakalikot kung ano yung dapat kalikutin na pati sa makina, which is medyo, like I said, underwhelming talaga. And ito yung itsura nung ginagawa namin ngayon as of the moment. So far, teka, ipapakita ko. So ayan, nakikita nyo, biniventilate lang namin yung cargo hold. Nakikita nyo, ginagamit na namin yung bago, yung parang pneumatic fan. Anyway, ginagawa namin yan is to para kasi pumasa sa safety levels. May sinabi yung segundo namin na regarding dyan, something about sa certificate yata ng some, I don't know specifics, pero like I said, I'm just a grunt at isa lang ako trabahante dito. Pero may sinasabing segundo namin na something about sa specific na parang certificate dun sa cargo tank na kailangan pumasa siya sa mga test, at yung atmosphere sa loob is on safety levels. So yun. Well, honestly, bukas magkakaroon ng shore leave. Parang siya, Gaya na sinabi ko, limited ang shore leave dito sa Odense, Denmark. Hindi katulad nung nasa dry dock Singapore na na-experience ko. Magkakaroon ng shore leave, and nagsulat na ako doon na ewan ko kung papayagan yung shore leave na yung request ko for shore leave.
Honestly, sa totoo lang, wala naman akong balak mag-shore leave kasi parang boring naman yun dito. It's not really, and at the same time, parang makatipid din ako ng pera. But the thing here is, yun nga, kung hindi naman ako magsasign ng shore leave, yun lahat magso-shore leave at ang mangyayari sa akin, ako may iwan sa barko, ako yung parang magjo-duty ng 10 to 6 noon pag nangyari, which is not very good. Kasi isipin mo, ang duty ko starts at midnight until alas 4 ng madaling araw. Tapos babalik na naman ako na mag-duty again ng 10 ng umaga hanggang 6 ng gabi straight. Parang not a big, hindi ko idea or plano na maging slave drone para sa kanila. I mean, siguro kung yung mga staffs na dito, yung mga crewmates ko, katulad nung sa huli kong barko, yung sa huli kong dalawang barko na sabihin na natin maayos silang kasama, maaari perhaps, I would do a favor at magstay pa ako dito at, mag-fill in sa kanilang gwardya-gwardya. Pero hindi. Let's face it, ang reality dito is yung mga kasama ko isaksakan ng mga kupal, balasubas, at mga bastos at walang modo. And malabo na gumawa ako ng pabor sa kanila. Kasi yung mga taong ganyang klase, yung mga kasama ko sa barko ngayon, yun nga, mga saksakan ng kupal at abusado na mas mabuti pang hindi ako gumawa ng pabor sa kanila kaysa gumawa ako ng pabor kasi parehas lang din yun. Basta may mga ganong klaseng tao talaga sa barko, so yun, kaysa I hate to be taken advantage of, lalo na dito sa barkong ito. Kaya mas mabuti pa na mag-fill up na lang ako ng shore leave kahit hindi ko feel na mag-shore leave bukas. But of course, it's still under being decided kung okay yun or hindi. So maniwala ka at hindi, mas madali ko pang kausap yung ibang lahi kaysa sa kapwa mo Pilipino dito sa barkong ito. And believe it or not, ang nag-agree pa nga at nagpresenta pa ng na una pa nag-present na mag-fill in do sa space sa duty ko, na yun nga, i-fill up pag nag-shore leave ako is yung kadete naming Norwego, which is, to be honest, hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi at least sila pa nag-present at nag-volunteer na mag-take ng magbantay sa gangway ngayon as yun nga, habang naka-shore leave ako. Ewan ko, pero yun nga, depende kasi talaga sa crew yan yung mga crew na kasama ko ngayon, like I've already said, mga balasubas at bastos, hindi ako papakamartir sa mga ganyang klaseng tao. And like kahit sino naman ilagay sa posisyon ko, ayokong gumawa ng pabor sa mga taong balasubas. Buti na lang, yung Pumpman ngayon at Maestro Amo, matinu-tinu talaga kumpara do sa huli. So, at least kahit pa paano, nabuhasan yung sakit ng ulo ko. Ang sakit ng ulo ko na lang, yung dalawang AB, at, actually, yung dalawang AB lang naman Yun na lang ang natitira ng sakit ng ulo ko The rest, nabawasan na, and thank God, bumaba na yung dalawa pang yung dating Maestro Amo at Pumpman. At least, bawas na yung sakit ng ulo ko. And, yun nga. So, yun. Nakascheduled ako na mag-shore leave bukas. Kasi, yun nga, ayoko na batawag dito. Ayoko na tinitaken advantage ako, lalo na sa mga ganyang balasubos na mga kasama. Kasi isipin mo, lugi ako. Hindi ako, lugi na lang ako dito from the start kasi yun nga. But I'm not gonna rant about it. Sinabi ko lang ngayon kung bakit, ang dahilan kung bakit ko dapat kailangan mag-shore leave. Hindi dahil sa gusto ko. Kailangan ko mag-shore leave dahil kailangan. Kasi kung hindi, ako ang unang-unang sigurado nga hanapin nila para mag-duty at mag-guardia ng 10 to 6. At given kung paano gano'ng kabalasubas yung mga kasama ko at bastos, you can have an idea kung ano mangyayari, and it's not pretty. So anyway, naka-off ngayon yung iPad ko, nag-charge. So sinulit ko na lang kung ano yung dapat sasabihin ko sa isang papel. It's old but gold. So ano pa ba? Ano pa bang ko? Oh yeah, one more thing na nangyari sa akin recently. For the moment, medyo nakabantay ako ng nakabantay ngayon ako sa pagbabarko, or parang in-advise ngayon or parang minemo ng aming chiefmate ngayon na hindi iwan ng walang bantay ang gangway. As in, I don't know, kailangan dun kami 24/7. So, yun nga.
So hindi ako makaalis sa gangway. Literally nakabantay ako doon na parang security guard sa ngayon. Nung dati kasi pwedeng bantay-bantay, tignan namin, tapos pumunta ako kung saan ko gusto at night time. Unfortunately kasi kaya may nangyaring dalawang insidente. Hindi ako sure kung alin dito sa dalawang insidente yung kaya parang inutos na aming chief mate na talagang nakabantay dapat ang gangway. So yun, it's either kasi ang unang palagay ko kaya niya sinuggest na ba or parang inutos na bantayan ng gangway 24/7 is because yung insidente involving kay AB Abusado na ang nangyari, nalaglag yung gangway habang gwardiya niya. And apparently ewan ko kung anong actual ng story, pero ang parang pinakabuod doon is yun nga, nalaglag yung gangway kasi probably hindi niya in-adjust yung mga lubid or stuff like that or at least nireport niya na pabagsak na ang gangway. I don't know, pero kasi yun nga, itong ugali ni AB Abusado alam mo na, from the word itself, abusado at balasubas kung ano-anong ginagawa. Mahilig mamuna na trabaho ng iba, mahilig makialam sa gawain ng iba, pero pagdating sa gawain niya palpak at sabihin na nating i-ignore niya. Anyway, yun. So ang dahilan yun, under investigation siya dahil dun sa sitwasyon na yun. Frankly, hindi ko naman talaga malalaman yung insidente na yun or under investigation siya kung hindi ko nalaman doon sa chismis na bunganga ni AB magulang. Sometimes yan ang kabutihan ng may mga chismosong tao sa barko. Yung AB na yun mahilig siya mag-chismis. At least nalalaman ko kung ano yung nangyayari sa paligid. Honestly, nung una hindi ko kasi alam na nalaglag yung gangway sa barko. Nung time, I think nakuha pa to nung vlog ko na hindi na nakadikit yung gangway sa deck area. Nung una kasi akala ko na binaba at hindi nalaglag kung di binaba yung gangway para wala makapasok at makalabas sa shore side at sa barko. But apparently napag-alaman ko nung kinaumagahan nung nag-aalmusal ako dahil sa chismis na bunganga ni AB magulang na yung gangway nalaglag, hindi tinanggal. And yun nga, si AB at sinasabi niya na si AB Abusado under investigation dahil doon. Honestly, wala naman akong pakialam kasi wala naman akong kaugnayan yun. At problema niya yun. Problema ni AB magulang yun. I mean, AB Abusado yun. To be honest, masaya ako na hindi nangyari sa aking oras yung kung di ako ang yari. So, I don't want to be, I don't want to be sound like rude or bastos, pero ang masasabi ko problema niya yun, hindi ko problema yun, and better them kaysa ako. To be honest, kung hindi lang siya kung dito si AB Abusado kung hindi si AB Abusado isang damakmal na balasubas at gago, at least kahit paano sympathetic ako sa nangyari doon sa niya. Parang sasabihin ko, oh, I'm so sorry, or parang at least sabihin na natin ang pakiramdam ko nung narinig kong balita, kahit paano sympathetic ako na yun nga, hindi niya kasalanan yun ang aksidente. Pero since si AB Abusado ay isang balasubas na scumbag, sinasabi ko lang sa loob-loob ko habang naririnig ko yun, sinasabi ko lang sa sarili ko habang naririnig ko yung chinichismis ni AB magulang, gusto kong sabihin, buti nga sa kanya, and you get what you fracking deserve. So, ewan ko, pero let's admit it at magpakatotoo na tayo. Mas masaya tayo pag nakikita natin yung mga taong nagpapahirap sa atin nagdudusa at napapahamak. And aminado naman ako, hindi ako santo. May sabihin na natin kahit sino namang ilagay sa sitwasyon ko na binubuli nila ako, ngayon sila napahamak, don't expect na magiging sympathetic ako at maghahanap ka ng awa sa akin. You will get no mercy sa akin. And kagaya nga na sinabi ko, buti nga sa kanya, he get what he fucking deserve. So anyway, also, yun siguro ang dahilan kung bakit unfortunately nagkaroon ng bantay 24/7 ngayon ang gangway. And ang problema kasi nun,
Ang aftermath kasi noon, ang pinaka-fallback noon is, yun nga, nakabantay ako for 24/7 at hindi ako pwedeng umalis sa estasyon ko. At kung iihi ako or sabihin natin magkakapi ako, kailangan itawag ko pa na may papalit sa akin doon, which takes a few minutes. Or halimbawa sabihin natin natatay ako or na gusto ko mag-jebs, kailangan ko pang tumawag ng officer on watch. Now, mabait naman yung officer on watch namin kasi hindi naman Pilipino, Norwego, pero nakakayanan and more of a hassle. To be honest, yun ang aftermath nun. Hindi ako pwedeng umalis ng posisyon ko at nandun ako 24/7, like day in and day out. So, yun. Sorry, medyo masakit pa yung ilong ko eh. Ano pa ba ang masasabi ko? Now, paano ba nakaka-apekto sa akin yon? Since nandun ako, trap ako sa duty ko. Una, hindi ako makakakuha ng mga videos habang matawag dito, habang nasa wet dock itong barkong ito, unfortunately. So, this is, yun nga, ang sitwasyon na to ay maapekto during nighttime na gwardya ko. As most of my videos na kinuha ko is mostly nangyayari sa nighttime. So since limited ang movement ko sa nighttime, hindi ako makakapunta sa mga areas na gusto kong i-vlog sa barko. Parang pwede kong takasan. Actually, pwede naman takasan natin yung bantay. Pero ang problema kasi puno ng CCTV ang barko. And specifically, chinek ko kanina kung saan naka-enable CCTV. So kung titignan mo, yung angulo ng CCTV ay nakatutok lang sa gangway area. So sa madaling salita, kung pwede ako mag-roam around kung makakalis ako sa pwesto ko ng at mag-vlog. Pero unfortunately, hindi ako makaano kasi bukod sa sinabi sa akin na kailangan nakabantay kami 24/7 doon, meron pa akong na-receive na risk assessment about sa nangyaring yun na nalaglag yung gangway. Anyway, it's not my fault naman at hindi nangyari sa sa watch ko yun. So swerte pa rin ako kahit medyo nakakaanoy lang na hindi ako makaalis sa sitwasyon ko dahil yun nga, dahil sa incidenteng yun. So ano pa ba? Well, anyway, I'm expecting tomorrow naman na magkakaroon ng shore leave out of necessity. So at least hinanda ko na yung mga recording devices ko. Ito, probably I'll test this number 1. So it's about time na rin na i-test ko yung Ordro in public. And dadaling ko, of course, bukas yung obviously yung Akaso. This is good. And isang spare batteries. So at least that will cover at least 6 hours of continuous recording at least. Anyway, ipapublish ko naman yon yung aking shore leave kung ano. And also, kung aabutin ko pa or out of by sheer luck, kung makakabili ako ng gamit, probably baka pumunta ako sa electronic section at bumili ng Mac Mini or sabihin natin iPad 10th generation na tablet, which is an upgrade para dito sa aking aging na iPad. So, yun lang. So far ang nangyayari sa akin. Wala naman masyado. Actually, really boring talaga ngayon yung yung wet ducks. To be honest, wet ducks. So, siguro pakita ko one more time kung ano yung nangyayari ngayon. Total, araw pa naman. So, maganda pa ang sunlight ngayon 9 o'clock eh. So, pakita ko on a minute here. So just give me a moment. So papakita natin sa window kung ano yung talaga yung Oh, great. Yeah, yun ang magandang window kung may front view ako sa barko. At least napapakita kung ano yung So, ito yung sitwasyon ngayon namin. So nakikita mo, very very boring. And ayun, may nakabanta yung kasama ko. Nakikita nyo doon sila yung gangway na nalaglag at binalik uli. So yun nga, boring na boring at walang buhay itong shipyard na ito kumpara sa Singapore. So that's it. Okay, ilagay ko rin curtains. Right. So
I guess yun. I think one more thing nga pala na gusto kong i-add, maganda rin na nagkaroon ng wet ducks itong barko na to, hindi dahil sa mga ka-shore leave or such, pero ma-shaved off niya yung aking kontrata ng I don't know, ang sabi minimum daw is 21, minimum is 2 weeks para daw dito sa ano na to, wet ducks na to. So, assuming na 2 weeks siya minimum, pero tingnan natin baka mag-extend pa to ng 1 month. Ang parang 1 month tuloy, 3 weeks. So, ang estimate noon, probably isang buwan. So, that leaves me halos 20 days na lang bago matapos ang kontrata ko noon. So, kung assuming na of course na umabot ito ng 3 weeks. But for now, for record purposes, 58 days na lang at tapos na ang kontrata ko. And finally, I would get rid of this employment predicament that I am up to at madidispatch ako na itong dalawang balasubas at kasama kong mga co-workers ko. Honestly, there's nothing there's nothing good about this sa sitwasyon ko. I've been ranting about it sa lahat ng aking journal blogs. Oh, frack. Yeah, yan ang problema. Nalaglag sa aking stand yung oh, great. So, I guess yan ang problema. Hopefully, so anyway, bago pa malaglag ang aking cellphone, I'll have to conclude my blog journal entry. So again, this is Operator 60. Have a great day everyone, and see you on my next blog journal sessions. Bye-bye.